Ang nakaraan. Matapos nga nakuha ni Susie itong si Sofia, nakapagdesisyon ang ginang na magtungo sa ibang bansa para doon manirahan kasama ng kanyang bagong anak. Malaki ang naipon ni Susie sa negosyo ni punter nito habang kasosyo ang kanyang mga magulang. Yun nga lang ay hindi sang-ayon sa kanya ang ina sa pagkupkup nito sa bata. Inamin ng ginang na nagkamali siya noon. Mas binigyan na kasi ng pansin ang trabaho kaysa sa kanyang anak nito. Kaya nga'y pumanaw ang anak nito, pati na rin ang relasyon sa kanyang mister ay naglaho na rin. Kaya naman simula noong nakita at naramdaman ni Susie ang pagmamahal sa katauhan ni Sofia, kaya naman hindi na ito nagatubiling bilhin at dalhin sa ibang bansa ang bata. Marami ding sakripisyo ang ginawa ang ginang. Hindi kasi may wasang mas naging sakitin ang bata, kaya naman pala napapasyahan ng mga magulang nito na ipagbili na lamang noon ang bata. Ngunit para kay Susie, ganito talaga kapag maging isang magulang. Gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang anak. Lumipas ng ilang mga taon, ganap ng dalaga itong si Sofia at hindi sa pagmamayabang ay labis ang ganda ng dalaga. Matapos niya makapasok sa isang sikat na universidad at nagkaroon ng stable na trabaho sa ibang bansa, napapasyahan ni Susie na muling bumisita sa bansa para makita niya ang kanyang inang may sakit at muling makasama ang mga kamag-anak nito. Hindi nasahan ng mami ni Susie na makita ang ubod na ganda ng isang Sofia. Anak, siya na ba si Sofia? Oo ma'am, siya nga ang batang kasama ko noon. Susie, bilis ng panahon. Akalain mo nga naman no? Ma'am, huwag na natin pagbalikan pa ang nakaraan. Nakamove na ako. Alam mo ma'am, kaya ako nandito dahil na-miss ko kayo. Pati ang kumpanyang iniwan sa atin ni Dad. Siya nga pala anak, lagi pa rin bumalik dito sa Ramil. Gusto niyang pakibalikan sa'yo. Ma'am, siya ang nang-iwan sa akin noon. Tapos ngayon babalik siya sa akin? For what reason? Susie, malaki naman ba ang naambag ni Ramil sa kumpanya natin? Ma'am, noon yun. Iba na nga yun ang usapan. Hindi ko naman sinasadya ang lahat ng yun ma'am. Iniwan niya pa rin ako. Wala akong naging karamay sa mga panahong iyon. Mabuti na lamang at nariyan si Sofia ang nabigay sa akin ng daan para makamove on ako sa buhay. Susie, alam ba ng anak-anakan mo ang tungkol sa kanyang buhay? Ma'am, hindi ako payag na malaman niya ang totoo at maungkat ang mga dating nakaraan. Ayoko ring makita pa ang mga magulang niya na walang puso na nag-abunda na sa kanya. Ikaw ang bahala anak. Desisyon mo yan eh. Sorry nga pala sa hindi ka ako pagsang-ayon sa'yo noon. Ayos lang yun ma'am. Ganun talaga kapag isa kang ina. May malasakit sa anak. Anong balak mo ngayon? Ma'am, for the meantime, dito muna kami ni Sofia. Tulungan kita sa pag-asikaso ng kumpanya since na nakapagtapos na rin siya ng kolehiyo. Ayos lang ba ma'am? Naku iha, ayos lang sa akin. Masaya ako dahil may makasama ako dito. Ikaw kasi pabigla-bigla kang umalis sa bansa eh. Naku ma'am, sorry din na sa'yo ha. Pero it's worth it naman diba? Pero Susie, paano kung isang araw magkita kayo ng totoong pamilya ni Sofia? May bala ka bang sabihin sa kanya totoo? Ma'am, kailanman siskapin kung hindi mag-cross ang landas namin. Alam nyo, hindi rin ako papayag na makuha nila ang anak ko. Pagsisihan nila kapag ginawa nila iyon. Bagamat sa ibang bansa lumaki itong si Sofia, napag-adjust rin ito sa klima ng bansa. Tinulungan ni Sofia ang ina at lola nito sa pag-asikaso sa kanilang negosyo. Isang tanghali noon, nagpaalam itong si Sofia na magtungo sa mall para ipasyal ang kanyang sarili. Wala kasi itong naging kaibigan sa ibang bansa at wala ring mga pinsan na pinakilala ang ina nito. Kaya minsan ay nagtataka siya. Habang kasalukuyan itong nasa loob ng sasakyan patungo sa mall, may napansin siyang dalawang matandang mag-asawa na nasa gilid ng kalsada. Nakaawa ang kanilang sitwasyon. Manong Richard, matagal ba kayong driver ni Lola? Oo naman Sofia. Bata pa lamang mami mo noon, ako na ang driver nila hanggang sa umalis kayo patungo sa ibang bansa. Manong Richard, itatanong ko lang sa iyo kung kilala niyo ba ang daddy ko? Si mami kasi ayaw niyang magsalita eh. Ang sabi niya ay iniwan niya kami daw at saka sumama sa ibang babae. Kaya kami na lamang yung umalis patungo sa ibang bansa. Oo naman Sofia, kilala ko ang daddy mo. Nag-away kasi sila noon ng mami mo. Matapos ay may nangyari. Kilala ang anak nila noon. Oo. Ang ibig sabihin ba ay may kapatid ako noon? Labis ng pagkabigla ni Manong Richard kung bakit niya nasabi iyon kay Sofia. Binilin pa naman noon ni Susie na walang ibang dapat makaalam sa naging sitwasyon at nakaraan ng pamilya. Manong Richard, may dapat ba akong malaman sa pamilya ko? Bakit nilalihim sa akin na may kapatid ako? Please Manong, magsalita kayo. Sofia,
Wala ba nabanggit ang mami mo tungkol dito? Wala Manong. Noong nasa ibang bansa kami, pag-aaral lamang ang natupag ko. Pero parang may kulang eh. Dapat kong malaman Manong, pakiusap. Sabihin niyo sa akin kung may nalaman kayo. Teka lang Manong, ihinto niyo mo ng sasakyan. Bakit Sofia? Saan ka pupunta? Napansin niyo ba yung dalawang matanda kanina sa may bangketa? Nakaawa sila. Gusto ko silang tulungan. Balikan natin sila Manong bago tayo pumunta sa mall. Alam ni Richard ang lihim na hindi dapat matuklasan ni Sofia pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Muli silang bumalik at huminto sa dalawang matanda na nakaupo sa isang kariton. Naawa siya sa naging kalagayan ng dalawa kaya naman ay lumapit siya dito. Hello, magandang araw po sa inyo Manong, Manang. Bakit dito kayo sa kariton nakatira? Wala ba kayong sariling tahanan? Wala ba kayong anak? Naku Iha, maraming salamat sa concern mo pero wala eh. Siguro nga ito na yung karma namin ng asawa ko. Heto Manang, may ito yung pera bilang tulong ko sa inyo. Tanggapin nyo ito. Naku Iha, maraming salamat. Sa lahat ng taong dumaan dito, ikaw lang ang nagmagandang loob na tulungan kami. Hindi namin alam kung paano masuklian ang kabutihan mo. Alam mo Iha, siguro kung narito lamang ang anak namin, baka kasing edad mo na siya. Bakit Manang? Nasaan pala ang anak mo? Malaki ang sala namin sa kanya. Baka nga hindi na kami mapatawad ang anak ko. Maya-maya pa ay nasalita na itong si Richard. Senyorita, tara na po. Baka hanapin kayo ng mami mo. Sige na po Manong, Manang. Alis na kami. Iha, maraming salamat sa tulong mo. Habang nasa biyahe ang dalawa, hindi tuloy mapakali itong si Richard dahil baka muling maalaala ni Sofia ang kanya nasabi kanina. Maya-maya pa ay nasa basement na sila ng mall. Manong Richard, tatawagan na lamang kita kapag magpasundo na ako. Habang nasa loob at kasalukuyan na masyal itong si Sofia, hindi may alis sa kanyang isipan ang dalawang matanda na nakita niya kanina sa may bangketa. Gusto niyang tulungan ang mga ito na mahanap ang anak nilang hindi naparamdam sa kanila. Kaya naman matapos niyang mag-shopping ay sumakay ito ng taxi pabalik sa dalawang matanda kanina. Dala-dala nito ang ilang mga grocery items ng mga damit. Mabuti na lamang at hanggang sa mga oras na iyon ay naroon pa rin ang dalawa. Manong, mabuti na lang at nabutan ko kayo rito. Ito nga pala mga dala kong grocery para sa inyong dalawa. Naku Iha, nag-abala ka pa. Malaking halaga na ang nabigay mo sa akin kanina. Sapat na to para sa amin dalawa. Ano ba bang pangalan nyo? Ako nga pala si Lira. Ito nga pala ang asawa kong si Berting. Manang Lira, sinubukan nyo bang tawagan ang anak nyo? Hindi namin alam ang nasaan ang anak ko. Ang alam namin ay nasa ibang bansa ito ngayon. Ganun ba Manang Lira? Napakawalang puso naman pala ang anak mong yan no? Hindi man lang marunong tumanaw ng utang loob sa inyo. Manang Lira, sigurado po ba kayong ayos na kayo dito? Kung gusto nyo po ay ilipat ko kayo sa isang simpleng tahanan. Alam nyo kasi nakatakot sa lugar na ito. Paano na lamang kapag umulan dito? Baka magkasakit pa kayo. Naku Iha, matanda na rin kami. Siguro nga ito na talaga yung magiging buhay namin. Pero bago man lamang sana kami mawala sa mundong ito ay gusto namin humingi ng sorry sa anak namin. Pero hindi namin alam kung saan siya ngayon. Manang Lira, ito nga palang contact number ko at address ng bahay ko. Kapag may kailangan kayo, maaari niyo akong puntahan doon sa bahay. Iha, maraming salamat. Iha, hindi naman alam kung paano makabawi sa kabutihan mo. Wala yun Manang Lira. Masaya po ako na makatulong sa kapwa-tao. Sige na po, alis na po ako. Baka hinap ako sa bahay eh. Muling napahatid itong si Sofia sa taxi patungo sa kanilang tahanan. Naku ma'am, dapat hindi niyo tinulungan ang mga taong iyon. Bakit naman kuya? Naku Manong, tatanda rin tayong lahat. Pero yun nga lang ay hindi sila pinalad sa kanilang anak na walang kwenta. Naku ma'am, kung alam niyo lamang ang lahat ng totoong pangyayari sa pagkataon ng mga iyon, baka magulat kayo at hindi mo na sila balikan pa para tulungan. Bakit kuya? Ano bang dahilan kung bakit nagkaganon ang kanilang buhay? Sasabihin kaya ng taxi driver ang nalaman niya tungkol sa lihim na dalawang matanda. Kaya naman mga kaibigan, huwag po nating kaligtaan ang susunod na eksena sa ating part 3. Dito na kaya malaman ni Sofia ang mga bagay na dapat niyang malaman. Kaya mga kaibigan, tara, samahan niyo muli ako sa ating kwento. Abangan ang ating part 3. Maraming salamat po.